masiglang pag-aawitan. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang Diyos po ay mabuti. Amen. Sa lahat ng panahon, ang Diyos po ay mabuti. Thank you, Pibong. Kanina, hindi natin po inaasahan ang karamdaman ay sumapit at talagang kanina ay naroon si Kuya Estoy ay pinanalangin dahil nahirapan siyang huminga at patuloy tayong nanalangin, maraming nanalangin at katunayan balak siyang dalhin kanina sa Camilos at yun po, patuloy nanalangin ang music team. Iniisip mo nga kanina bago mag-umpisa pag-pray uli siya pero hindi lang panalangin ng kagalingan kundi pasasalamat na dahil habang papunta, binalita sa akin ni Brother June at saka ni Brother Jojo, habang papunta pa lamang sa ospital, ay sa uno pa lamang dito po sa gas station ay nakakausap na. At hindi na tumuloy ng ospital at doon sa Bolo ay bumalik na. At yun, naroon na po sa bahay at nagpapahinga. Mga kapatid, ang Diyos po ay makapangyarihan. Kita ko po kanina, siya po ay medyo sumuka na doon sa bago pa lamang umakyat sa sasakyan ng Brother Jojo dahil sa matindi na atake sa kanya. Pero nakita natin, mga kapatid, sa panahon na wala tayong kaya, ipagtiwala natin sa Diyos. Ang Diyos po ay tumutugon. Kaya pwede po tayo tumayo at tayo magpasalamat sa Panginoon. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po. Kayo po ay Diyos na makapangyarihan. Salamat po. Tinugon mo kami. Yung intercession namin para kay Kuya Estoy, ipinaranas mo sa Kanya. At may dahilan kami sa oras na ito para magpuri, magpasalamat sa inyo pong dakilang gawa. Maraming salamat. At sa oras na ito, wala kaming ibang itinataas kundi kayo. Sambahin ka, purihin ka. Salamat po sa inyong ginawa sa buhay ni Kuya Estoy. Salamat po sa inyo pong pagpapala ng kagalingan. In Jesus' name, Amen at Amen. Praise God. Kayo po'y makakaupo na. At kagaya ng binanggit namin nakaraan, itong mga huling araw ay meron kaming ministeryo ngayon sa Body of Christ at nakita ko po yung direction ng Panginoon. At kahit na i-desire mo na ikay magkaroon ng ministry sa Body of Christ, kung hindi buksan ng Panginoon ang pagkakataon, hindi ka dadalhin doon. Pero binubukas ng Diyos yung mga pagkakataon. Kaya 2 linggo kami dito, wala. Una ay sa Forest Square, nag-preach tayo doon at itong last Sunday, kami po mag-asawa ay pumunta ng Tingloy. At salamat sa mga ginamit ng Panginoon, naghatid, sumundo sa amin. Kakaibang mga karanasan na ipatotoo ni Sister Ruth, yung pong aming pagkapunta ng Tingloy ay first time na kami ay dumaan mula po dito sa bayan. Patungo sa Banalo. Dati po, dito kami nasakay sa Talaga. Diyan sa Talaga, diretso na po yan sa Bugtong. Bangka ang gamit, pero ngayon po, naiba na. Pag pupunta kayo ng Tingloy at papunta dito sa Anilao, barko na po ang sinasakyan. Hindi na po bangka, barko. Kaya nga lang, pag weekend, maraming turista, ay kahit maaga, ay huli pa din. Dahil halos wala pang 6:00, kami po ay nadudo na. Abay, pagdating namin doon ay puno na. Yung barko, hindi bangka, barko. Ganun kadami ang turista. Gayun pa man, dahil first time namin, akala namin malapit lang. Pinapili kami ni Pastora Jing, anong gusto nyo? Single o tricycle? Kayo po, kung kayo papipiliin. Siyempre, tricycle. Doon kami sa tricycle. Nako po.
hindi kami naalarmahan na sinabi sa amin na kapag kami ay papunta doon, ay balak pa naman sabihin ni Pastor Dante sa akin, hindi naman nasabi. Kung pipili ng tricycle ay yung medyo bago-bago at yung driver ay medyo bata-bata. Ay nakapila, ay napatapat sa amin ay kabaliktaran. Papaug-paug na tricycle at matanda na. Ay ano pa, hindi namin alam, ay di kami sumakay na. Ay naku po naman. Ay nung pong kami ay patungo na nga doon, ay tumigil sandali yung tricycle. At sabi, si Sister Ruth ay nasa loob sa tricycle, ako'y nasa likod, doon sa driver, ay tumigil muna ang tricycle at sabi, kayo ay umupo din doon po sa may toolbox na tricycle. So doon, at ako'y pinausod ng konti sa likod ng driver. Eto na po, ang napaka-exciting part ng aming paglalakbay. Habang umaahon yung matanda, ay ikinilaw, ay tataob. Talagang tataob ang tricycle. Ako'y tumalon. Buti ako'y tumalon. Kasi kung hindi ako tumalon, yung bigat ko, madadagdag yun sa pagtagilid ng tricycle. Kaya sabi ni Sister, bakit ka tumalon? Abay, nakabuti yun. Ay kung hindi ako tumalon, nako, siguro po ay bangas-bangas kami. Sabi ko, kung yun ay tumaob, sabi ko sa aking kabiyak, ikaw na may nasa taas. Dahil kasi pag ganyan ang taob ay pa ganyan, di nasa taas ka, at yung driver ipit, pati ako, kung hindi ako nakatalon. Salamat. Talagang, bago pa man pumunta doon, nanalangin na. At hindi nga ganun kadali, pero salamat, naroon ang proteksyon ng Panginoon. Amen po. Salamat sa Diyos. Hallelujah. Ay nakarating kaming maluwalhati. Akala ganin nyo, pagdating ho ninyo ng Banalo, ay yun na ang simbahan. Ay hindi ho. Kayo'y maglalakad pa. Maglalakad pa kayo at sinundo na kami doon ng 2 kabataan. Na nag-aantay na sa amin. At sinundo kami hanggang doon sa Bugtong. At salamat, may ginagawa ang Diyos sa Tingloy. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, bago pa si Pastor Dante na nagsimula ng gawain doon, ay kasama ko na noon. Nauna kami ng kasama ng mga ninong Pastor Tengson, Ninang Daming, at ilang mga kabataang nakasama. At yun pong Tingloy, mga kapatid, sa inyong kaalaman, yan po ay bunga ng programa ng Tinig ng Kaligtasan. Doon pa ho yan sa Radyo Balisong, DZBR. At si Sister Johnny, siya po ang masugid na tagapakinig at siya ang naging daan para magkaroon ng gawain sa lugar na yon. At nagpapatuloy po si Pastora Jing, ngayon ang nakatalagang pastor doon. Pag-pray po natin sila. Patuloy. At nais ko ring i-announce, meron po ako ditong di ilingid sa inyong kaalaman, ako po ay natalagang pastor sa Ibaan. 4 na taon po kami doon. 2 taon ako na binata, 2 taon may asawa. At nakita ko po yung iglesia doon. At ngayon nagkaroon sila ng project ngayon na maipaayos ang bahay-sambahan. At lumapit sa atin ngayon ang Pastor Hami Manalo. Siya po ang nakatalagang pastor doon. At alam ninyo mga kapatid, itong bahay-sambahan na ito po'y biyaya ng Diyos. Hindi po isang tao nagpatayo nito. Ito po'y pinagsama-sama ding tulong at katugunan mula sa Panginoon. Kaya naman, bilang tayo ay binayaan din ng ganitong kagandang simbahan, hindi ko man sinasabi ganito yung kalaki at ganito din ang hitsurang ipapatayo doon. Ang sinasabi ko po ay masarap pong maging daluyan ng pagpapala para sa iglesia naman doon sa Ibaan. At ngayon ay pinaalam ko din ito sa board at sabi ko manawagan ako na kung sino mang nais na maging bahagi ng proyekto ng bahay-sambahan doon sa Ibaan,
Ito po. Meron po ditong liham mula po sa Ibaan Bethel Temple. Ito po. Ito po ay voluntary po. Wala po itong pilitan. Kung kayo po ay may kagalakang nais maging bahagi, malay ninyo, yung inyong ibibigay ay 1 kilong pako, 5 kilong tabla. Hindi, biro lang. Hindi kinikilo ang tabla. Malay ninyo, yun, pagkain na pagsama-sama ay malaking tulong sa pagpapaayos ng bahay-sambahan doon sa Ibaan. Mangyari, kumuha kayo ng isa nito, tapos ibabalik nyo sa amin para alam namin kung kayo po ay tumugon, at yung halaga, ilagay na lamang po dito. Kay Sister Ruth na lamang po ninyo kunin ito pong solicitation letter para sa Ibaan po ito. Ibaan Bethel Temple. Amen po ba nun? Yun po sa anumang halaga. Sa maliit o malaki, pag pinagsama-sama, pag kayo napunta ng Ibaan, napakasarap na isipin, bahagi tayo, doon po sa bahay-sambahan ng Ibaan Bethel Temple. Praise God. At ang ating pong tema, sa PAG ay Bearing the Fruit of the Spirit. At ito pong mga tema naman, na lalakaran ng atin pong iglesia. Bawat buwan ay may tema po. Ngayon pong buwan na ito ay italaga ang buhay kay Kristo. Mga kapatid, kapag ang buhay mo ay nakatalaga kay Kristo, sigurado magbubunga ka sa Espiritu. Connected din po. Amen po. Ngayon namang Pebrero, ang atin pong tema ay sa church ay magkaroon ng maayos na relasyon sa kapwa. At alam po ninyo, ang isa sa bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Na kapag ikay may pag-ibig, palagay kay maganda ang relasyon mo sa iyong sambahayan, sa iyong kapitbahay, dahil ikaw ay merong pag-ibig at ang pag-ibig ay isa sa bunga ng Espiritu. Tama po ba yun? So ito po ay interconnected sa isa't isa. Ngayon po ay tatalakayin natin yung pong resulta ng buhay na nakatalaga sa Panginoon. Ito pong binanggit sa Galatia, Kapitulo 5, 16 hanggang 26. Para makita natin ang sinasabi ni Pablo tungkol sa bunga ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu. Buksan po natin ang ating Biblia dito po sa Galatia, Kapitulo 5, talatang 16 hanggang 26. Inanyayahan ko po, tayo po tumayo, yung may kakayahan lamang tumayo. At basahin po natin ito ng salitan, katulad ng binasa kanina sa scripture reading. Galatians chapter 5 verse 16, salita na po nating basahin hanggang pong 26. Ako muna po, bago kayo, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulang, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkabahabahagi. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan.
at ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang laman at ang masasamang hilig nito. Huwag tayong maging palalo, huwag nating galitin ang isa't isa at huwag rin tayong mainggit sa isa't isa. Laging pinagpapala ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. Kayo po makaupo na. Hallelujah. Salamat po. Makikita po natin bago po binanggit ito pong bunga ng Espiritu, ay tinalakay muna, pinakita muna sa chapter 5 verses 1 to 6, yung kaugnayan kay Kristo. Makikita ho natin yan, sabi doon, verse 1, malaya na tayo dahil pinalaya tayo ni Kristo. Kaya magpakatatag kayo at huwag nang paalipin pang muli. So makikita ho ninyo doon yung relasyon sa ating Panginoon. Tingnan din natin, sabi doon sa verse 4, kayo'y nagsisikap maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, inihiwalay ninyo ang inyong sarili kay Kristo at napalayo kayo sa kagandahang loob ng Diyos. Ano bang issue ho dito? Ang issue po dito ay nire-require ang mga hintil, na sila ay sumailalim sa seremonya ng pagtutuli para maganap daw, malubos yung kaligtasan. Hindi po batay sa gawa ng kautusan ang pagiging matuwid ng isang tao, kundi sa pamamagitan ng kaugnayan kay Kristo, sa pamamagitan ng kagandahang loob ng ating Panginoong Hesus. Amen po. So kahit na Hudyo, kahit na po hintil, ay sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan lamang ng kagandahang loob ng Diyos. Kaya nagkaroon po ng tunay na kaugnayan, nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po yung pong dagdag na requirement para po maligtas ang isang tao, ito po ay tinatawag ni Pablo na another gospel. Another gospel. Mapapansin po ninyo, yung gawa ng laman na binanggit po ni Pablo in contrast, in contradiction doon po sa gawa at bunga ng Espiritu. Magkabaliktad po yung gawa ng laman at saka yung gawa ng Espiritu. Kaya bago mo po i-desire ang bunga ng Espiritu, napansin natin hindi sinabi mga bunga ng Espiritu. Bunga ng Espiritu. Marami, pastor, yun . Yan po ay, ang larawan yan ay ubas. Meron po ba dito na bumili ng ubas na pabili nga ng isang ubas? Di kayong ubas ay tangkas? Tama ho. Pabili ng ubas, hindi pabili ng mga ubas. Pabili ng ubas. Bibigyan ka ng kalahating kilo, 1 kilo. Pwede kang bumili ng isang mangga. Kikiluhin yon. Pero wala ho nagpapakilo ng isang ubas. Ang nakita ko po, tikman ho ninyo at matamis. Yun po. Kaya kapag ikaw ay nakipag-ugnay kay Kristo, ang Espiritu ng Diyos ay sumasayo, inaasahan ang bunga ng Espiritu. Ano po yung bunga ng Espiritu? Yun po yung ugnay-ugnay. Pag-ibig, yan, binanggit po dito. Pakinggan ninyo, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili, walang batas laban sa mga ito. Kaya kapag ang isang tao may tunay na pag-ibig, masaya po yun. Lahat na may pag-ibig sa puso, magsabi ng amen. Ay, masaya. Wala po akong nakitang umiibig na malungkot. Kahit ito'y romantic love, basta umiibig, ako'y napakasaya. Tingnan mo ninyo ang kanyang mga mata, talagang kumukuti-kuti tap. Ay nagmamahal Ay delikado kapag nawala ang pag-ibig. Kapag kami pag-ibig, ayan po matyaga. Ang umiibig po'y matyaga. Kaya makikita ho natin, ito po yung pong bunga, ng kaugnayan kay Kristo. Kaya bago mo asahan ang bunga, buhay muna.
Nauna muna yung buhay. Kaya kung nais mo ng bunga, dapat may buhay ka muna. At sabi po sa chapter 5 ng 1:15, John 15:4-5. Pasuyo. John 14. Yan. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi nagbubunga ang sangang hindi nanatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo manatili sa akin. Verse 5. Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Kailangan mo ng buhay. At wala tayong buhay sa ating sarili. Amen po. Ang buhay natin galing sa Panginoon. Ang nagsusustain ng buhay ay ang Panginoon. At pagdating sa spiritual life, sabi ng Bible, sabi ni Pablo sa Efeso, dati patay kayo dahil sa inyong pagsalangsang. Patay. Walang buhay. Kailan nagkaroon ng buhay? Dahil kay Kristo. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ni Kristo ay buhay. Ang kaloob ni Kristo, hindi galing sa akin, hindi galing kanino man. Ang kaloob ni Kristo ay buhay na walang hanggan. Yun, ang sabi. Kailan tayo nagkaroon ng buhay? Nang si Kristo po ay naghari sa puso natin. Nang tayo sumampalataya kay Kristo, sabi ng unang Juan, ang pinananahanan ni Jesus ay may buhay. Wala nito ang hindi pinananahanan ni Jesus. Kaya bago mo nasain ang bunga ng Espiritu, ay dapat may kaugnayan ka muna kay Kristo na pinagmumula ng buhay. Ang tunay na bunga ng Espiritu ay mahayag lamang kung ikay talagang tunay na nakakonekta, nakaugpong, may tunay na relasyon sa ating Panginoon. So ang bunga po, hindi po yan pinipilit. Natural po yan, na ito po ay makikita, mahayag, bunga ng ating relasyon sa Kanya. Kaya ang bunga ng Espiritu, hindi po ito galing sa ating lakas at pagpupumilit na tayo po ay magbago. Hindi po. Ito po ay resulta ng ating kaugnayan sa Panginoon. Kailangan natin si Jesus sa ating buhay. So bago mo i-desire, Lord, gusto ko po ng tunay na pag-ibig. Gusto ko magkaroon ng tunay na kagalakan, ng kapayapaan, maging matyaga, maging mabait. Kung gusto mo talaga ang lahat ng iyan at mabuti ang lahat ng iyan, kailangan mo si Jesus sa iyong buhay. Kasi ito po ang tanging paraan upang ang lahat na ito ay malakaran para maranasan yung bunga ng Espiritu. Kaya hindi totoo na kapag inisip ng isang babae na dalaga, sasagutin ko, babaguhin ka. Naku po, hindi mo kayang baguhin yan. Walang sino man na asawang babaeng kayang magbago ng asawang lalaki. Kasi siya mismo sa kanyang sarili, hindi niya kayang baguhin ang kanyang sarili. Amen po. Kahit po ang lalaki, hindi niya pwedeng sabihin, kaya kong baguhin ang aking asawang babae. Hindi mo yan kayang baguhin kasi ikaw mismo hindi mo kayang baguhin ang iyong sarili. Kahit na anong pagpupumilit, kahit na anong pagsusumikap, tayo po ay kapos maliban kung si Kristo ang maghari sa ating buhay. Si Jesus, ang Panginoon, ang ating buhay. Kaya buhay muna bago bunga. Kaya siguraduhin, ako pa nakakonekta sa Panginoon. Baka nakakonekta lang sa reliyon. Kaya pwedeng magkaroon ng relihiyon, magkaroon ng samahan, pero wala namang tunay na kaugnayan. Walang tunay na relasyon. Pero kapag ikay may tunay na kaugnayan kay Kristo, mahayag at makikita
ang bunga ng Espiritu. Kailangan mo nang ipanganak na muli. Yung second birth, kailangan sa isang tao ang second birth. Amen po. Hindi po optional yan. Kasi ang sabi ng Panginoon kay Nicodemo, unless a man be born again, maaliban lamang na maipanganak na muli, second birth, he cannot see the kingdom of God. At pag-isipang maigi at binanggit dito sa Galatia, napakaseryoso, ang namumuhay sa laman, tingnan po ninyo, walang bahagi. Hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. See? Hindi po simple. Yung namumuhay daw sa laman, binanggit dito, hindi may kakailangang gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pagkukulam, pagkapuot, pag-aaway, pagsiselos, pagkagalit, kasakiman, pagkakampi-kampi, pagkabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, walang habas na pagsasaya at iba pang tulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga iyon ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Dalawang bagay po. Unless a man be born again. Unless a man. So kailangan ng buhay, kailangan ng kaugnayan kay Kristo. Kasi kung hindi siya magkakaroon ng second birth, yung spiritual birth, he cannot see the kingdom of God. At mahayag naman yung pong kanyang kaugnayan kay Kristo sa bunga ng Espiritu. Napansin ninyo, sinabi po doon sa Galatia, yung bunga ng Espiritu, kabaliktaran naman ng gawa ng laman. At yung gumagawa ng laman, ayon sa gawa ng laman, iniisip niya, ako naman may kaugnayan kay Kristo. Mga kapatid, hindi pwedeng maloko, hindi pwedeng malilang ang Panginoon. Siya po ang nakakaalam ng ating tunay na kaugnayan sa Kanya. Whether tayo po ay connected sa Kanya o tayo ay malayo sa Kanya. So pwedeng sabihin, ako na nasa Panginoon, pero gumagawa ng gawa ng laman. Mahirap paniwalaan yun. Kasi kapag ikay nakakonekta kay Kristo at dumadaloy ang buhay, ang makikita ay bunga ng Espiritu. Amen po. Kaya, yung nagsasabi lamang, ako may sa Panginoon, niniwala ko sa Panginoon, pero nagpapatuloy sa laman. Sabi po dito, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So ito po hindi tungkol doon sa inyong sinasabi at lagi pong proclamation. Pwede pong kabaligtaran sa tunay na katotohanan ng kaugnayan talaga ang pinakamahalaga. Tunay, genuine na kaugnayan kay Kristo. At ang tunay na kaugnayan kay Kristo ay magbubunga, makikita si Jesus sa ating buhay. Kaya nga, mapapansin ninyo bilang mga mananampalataya, kapag ikaw ay nakababad kay Kristo, kapag ikaw ay tunay na tumanggap kay Kristo, mga kapatid, ang nakikita ay si Kristo. Amen po. Si Jesus ang makikita. At yun din ang ipoproklama mo. Kasi yun ang karanasan mo. Hindi mo kayang baguhin na yung sarili. Kaya kapag nakita yung mabubuting bagay sa iyong buhay, ang masasabi mo, hindi naman ako, kundi dahil kay Kristo. Hindi ako, kundi dahil kay Kristo. Pero kung gawa ng laman, nabubuhay sa gawa ng laman at panlabas na nakita yung kabutihan, sasabi, ay, sino ka sa labak? Abay, kapag ako ga. Kapag ako ga, ay hindi mo, puro si ako, ay hindi po ganon. Kapag ikaw ay may kaugnayan kay Kristo at gumawa ang Panginoon ng Diyos ng pagbabago sa iyong buhay, walang ibang itataas ka, kundi ang Panginoon. Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Amen? Yun ang pinakamahalaga. Buhay muna. At salamat sapagkat namatay ang Panginoon Jesus upang tayo po ay bigyan ng buhay. Napakaseryoso. Talagang masidhi ang kagustuhan ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Isipin niyo ang halaga niyan. Buhay ng Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, babad muna sa Espiritu bago magbunga. Babad muna. Sabi po dito, sa patnubay
ng Espiritu. Sa Aklat ng Roma, makikita nyo, sulat ni Pablo doon, yung kung sino ang may control, yun po mahayag. Kapag control ka ng laman, makikita po ay kapahayagan ng laman. Kapag ikaw'y controlled ng banal na Espiritu, yun po mahayag. Kaya yung inward battle, nirecognize po yan sa loob. Yung battle sa loob, no? Nariyan ka pa nakikibaka. Kaya ang battle ay hindi lamang doon po sa takbo ng mundo na ito na taliwa sa kalooban ng Diyos, o kaya may spiritual battle, nariyan si Satanas at ang kanyang mga kampon. 1/3 ng mga angels ay nagrebelde sa Panginoon. At yan po ay kaaway natin. Nakikipaka tayo, hindi sa laman, kundi sa spiritual. Pero mayroon pang isang battle. Yung po'y sa loob. May pakikibaka. May pakikibaka. At salamat, sapagkat grasya ng Diyos na meron po tayong inner power. May panloob na kapangyarihan. Yan po ay grasya ng Diyos na binigyan tayo ng lakas para mapagtagumpayan ang gawa ng laman. At ito po ay ipinadala, ibinigay ng Panginoong Hesus sa atin, ang banal na Espiritu. Babad muna sa patnubay ng banal na Espiritu. Yun pong sponge, yung kayo po sa inyong lababo, meron po kayong panghugas ng plato. Huwag yung steel brush, yung pangkaldero, yung foam, meron kayo. Ibabadunin niyo yun, sisip-sip yun, ng tubig. Ibabad mo sa mantika, sisip-sip yung mantika. Kung saan yun nakababad, yun ang sisip-sipin. Saan ka nakababad? Baka pagka nakababad sa cellphone, panaginip mo, puro cellphone pa din. Babad. Sa presensya ng banal na Espiritu. At yun ang masisip-sip. Yun ang masasagap. Kapag nababad sa pornografiya, di maya-maya ay baliwala ng immorality at saka adultery. Doon nakababad kapag nakababad sa chismisan, mamaya chismoso na rin. Doon nakababad Siguro yun, nakababad sa reklamador, mamaya reklamador na yan. Doon nakababad Araw-araw, reklamo. Nakausap, puro reklamo. Tingnan nyo, ang bukang bibig niya, puro reklamo. Nakababad sa reklamo Hello, mga kapatid. Saan ka nakababad ang buhay? Pag ibinabad mong iyong sarili, sa iyong sarili, mawawalan ka ng contentment. Kasi ang sarili, walang kakontentuhan. Hello, mga kapatid. Pag ibinabad mo sa iyong sarili, wala itong contentment. Kaya pagka puro sarili, walang contentment, walang kapayapaan, puro negatibo ang nasa isipan. Kasi nakababad sa sarili. Subukan mo, ibabad mo yan sa presensya ng Panginoon. Ibabad sa salita ng Diyos, ibabad sa panalangin. Mga kapatid, ang manifestation yan, mahayag sa iyong buhay. Saan ka nakababad? Pag ikay nakababad sa patnubay, sa presensya ng banal na Espiritu, mga kapatid ko sa Panginoon, mahahayag ang kahangahangang katangian. Magtataka ka na lamang kung bakit mo nagagawa yan at hindi ikaw ang gumagawa, kundi si Kristo, ang banal na Espiritu na nagbibigay sa iyo ng lakas at kapangyarihan. Baka dumating po sa ating pong karanasan, yung pagpupumilit. Gusto natin gawin to. Di natin magawa. Pilit tayo ng pilit. Pilit ng pilit. Tuloy ang pagbagsak. Bagsak pa rin. Bagsak, nakibagsak. Bagsak, nakibagsak. Kasi pinipilit mo sa iyong sarili. Yung pagpupumilit mo, palitan mo. Ibabad mo sa presensya ng Panginoon. Maniwala kayo. Ibabad mo sa presensya ng Panginoon. Yung disappointment mo ng, dumating po yun. Kahit kanino, dumarating. Pilit ka na kipilit. Ayaw mo naman pero pinipilit mo. Pero failed pa rin. Pero iba pala ang sikreto. Kasi kapag pinilit mo, nagtagumpay ka, yung tagumpay i-attribute sa iyong pagpupumilit.
sa iyo pa rin sarili. Kaya niloloob ng Diyos sa iyong pagpupumilit, sa iyong lakas, failed ka ng failed. Kasi kapag nagtagumpay ka, sino ang bida? Ikaw. Pero once na i-give up mo yon, yung pagpupumilit mong yon, ibabad mo sa presensya ng Panginoon, ibabad mo sa patnubay ng banal na Espiritu. Sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo po ako. Lord, palakasin mo po ako. Ibabad mo lang sa prayer, sa salita ng Diyos. Yan po ang guidance ng Holy Spirit sa atin. Ang salita ng Diyos. Ibabad mo dyan. Naku po, makikita ho ninyo. Yung pong sinasabi natin, yung kagalakan ng kapahayagan ng bunga ng Espiritu. Hallelujah. May digmaan sa loob. At kung sino may control, yun po magmamanifest. Kaya kapag ang isang tao, halimbawa, binanggit po sa aklat ng Epeso, huwag daw magsipaglasing ng alak, kundi mapuno, be filled with the Spirit. Yung lasing, kahit pa sabihin, hindi ako lasing. Hindi ako lasing. Pero yung manifestation, kita. Tama ho? Ikaw nga lumakad, lalagyan ng tuwid na sabing hindi ako lasing. Pero gumawa ng tuwid na, gagawa ng linyang tuwid. At susubukin, ay wala man na amin, hindi ako lasing. Pero, kaganyan-ganyan, lasing pa rin. Kita, kahit i-deny, hindi lasing. Huwag magsipaglasing ng alak, kundi mapuno ng Espiritu. Kasi po, kapag lasing, makita manifestation. Hindi maikala. Kahirap tuwirin ang salita at kahirap tuwirin ang daan, ang paglalakad. Kita alam ninyo, makikita sa inyong buhay, sa ating buhay, yung manifestation kung saan tayo nakababad. Hello? Makikita ho yun. Kaya kapag ikay nakababad sa salita ng Diyos, sa patnubay ng Holy Spirit, mamamangha ka. Yung ugali na dinidesire mo na ang hirap i-build, makikita mo sa iyong buhay. Mapapapuri ka na lang sa Panginoon. Praise God. Sa tulong lamang po talaga ninyo, binigyan mo, dati Panginoon, wala ako pong control. Ngayon po, Lord, salamat po. Binigyan mo na ako ng kahinahunan. Amen? Huwag niyo sasabihin lang, alay, tao laang. Aba, ay katwiran na rin yan ng unbeliever, tao laang. Wala nang pagkakaiba. Hindi lang tayo tao laang. Tayo ay mananampalataya na tinatahanan ng banal na Espiritu. Kasama natin ang Diyos. Si Lord nasa atin. Amen. Amen? Kapag ka-aware ka, kasama ko si Lord. Lord, pinapanood ko. Nanonood ka din, Lord? Ay mo sasabihin, Lord, pikit ka muna. Pikit muna at hindi maganda. Aba, hindi. Kasama mo si Lord. Kaya kapag may pinapakinggan, may pinapanood, kasama mo si Lord. Alam niyo ba kasama si Lord? Minsan nabubuhay tayo na parang malayo si Lord at nakapikit si Lord. Abay, kasama natin si Lord. Amen? Sasabihin ko ito, Lord, takpi mo na ang pandinig. Takpi mo na ang tainga. Hindi, kasama mo si Lord. Yun ang maganda kapag nakababad sa banal na Espiritu. Amen? Magbulay tayo. Wala pa rin. Day and night. Pastor, malabo ang aking mata. Hindi ko makapagbasa. Meron pa. Meron ho ngayon na nadadownload audio Bible. Pipindutin mo lang. Makikinig ka na. Opo, talagang pinapadali sa pamagitan ng teknolohiya ay may audio Bible na. Para kang nakikinig sa radyo, nagsasalaysay. Pastor, mahina ang pandinig. Yun lang. Ipasulat na.
Talagang ang gusto ay may paraan, ang ayaw ay may dahilan. Mga kapatid, gawin nyo day and night. Opo, makakatulong po ito sa atin. Ito po ang ating lakas at kapangyarihan. Bago kayo mag-isip ng inyong gagawin sa umaga, ay marami akong lulutuin, marami akong gagawin. Lalo ba, hindi naman abutin ng 3 oras ang iyong pagbabasa. Yung pagbungad pa lamang sa umaga, basa ka. Unahin mo kung hindi mo kaya ng 3 verse, isa munang verse. Kung ikay pagod na sa 3 verse eh. Pero hindi mo na mamalayan, yung isang verse, madadagdagan 2 verse, 3 verse, yung isang kapitulo, naging 2 kapitulo na. Kasi the more you are into His Word, it creates hunger and thirst to know Him more. It creates yung thirst and hunger. Pag humiwalay ka dito, pati preaching, wala kang appetite. Wala kang wala kang daily devotion eh. Kaya ang preaching, wala kang gana. Pero kapag ikaw ay talagang sa kanyang salita, mga kapatid, mawawala kang gana tungkol sa mga bagay sa mundo. Pero kung ikaw ay babad sa mundo, mawawalan ka ng gana sa mga bagay na espiritual. Kapag nakababad ka sa mundo, wala kang gana sa mga bagay na espiritual. Pero kapag nakababad ka sa mga bagay tungkol sa Panginoon, wala kang gana sa mga bagay tungkol sa mundo. Kasi yung mga mata nakatingin sa mga bagay na di nakikita. Hello? Babad muna. Babad sa espiritu bago magbunga. Last but not the least, ito po. Buong pusong makinig muna bago sumunod. Chapter 5, verse 18. Tingnan po ninyo. Galatias 5:18. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Chapter 6, verses 1-4. Mga kapatid, kung may isa sa inyo ang mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon. At mag-ingat kayo. Baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasani ng bawat isa. Sa gayong paraan ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Kung inaakala niyong kayo'y nakahihigit sa iba, subalit hindi naman, dinadaya ninyo inyong sarili. Suriin ng bawat isa ang kanyang mga gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakan ay nakabatay sa kanyang gawa. Huwag na niyang ihambing ang paiyon sa gawa ng iba, sapagkat ang bawat isa ay dapat magdala ng sariling pasanin. Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng lahat ng magandang bagay sa mga nagtuturo. Buong pusong makinig muna bago sumunod. So mapapansin po natin dito, sabi doon ay, ulitin ko po, mga kapatid, kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. So makinig, mamuhay ayon sa Espiritu, verse 16 and 25. Itakwil ang mga gawa ng laman, verses 19-21. Ang sabi sa 24, ipinako na tayo sa krus kasama ni Kristo. Yan po. Yan po ibinanggit na rin sa Galatia 2:20. Pero inulit po dito sa verse 24. At ipinako na sa krus ng mga nakipag-isa kay Kristo ang kanilang laman. Yung luma natin, yung pagkatao. Ipinako na po yun. Wala nang buhay yun. Yung mga binautismuhan, mga kapatid, inilibing na ho. Inilibing na tayo. Hindi na tayo nabubuhay. Kundi si Kristo na nabubuhay sa atin. Kaya nung iniahon tayo, in-identify natin ating sarili, sa resurrection ng Panginoon, tayo po ay nabuhay na muli. Spiritually. Yun ho. Magtuwid ng may kahinahunan, chapter 6, verse 1. At ang verse 2, sabi doon, magtulungan. Suriin ang ating mga gawa at di gawa ng iba. Tingnan po nyo, verse 4.
Sabi diyon sa chapter 6, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Ay kagaling manuri ng iba. Uy, sari ganito, ganito, ganyan, ganyan. Yun ay para lamang hindi makita yung kanyang flaws, yung kanyang kahinaan. Kaya minamagnify ay yung kahinaan ng iba. Wag. So bago natin suriin ng iba, sabi doon, suriin natin muna ang ating mga sarili. Ulitin ko po, sabi, suriin ng bawat isa ang kanyang gawa. Sa gayon, ang kanyang kagalakay na kabatay sa kanyang gawa. Huwag na nilang ihambing pa iyon sa gawa ng iba. So, makinig ho tayo. Buong pusong makinig bago po tayo susunod. Sa Bible, hayag mo naman po yan. Bago sumunod si Noah, nakinig muna. Si Abraham, bago sumunod, nakinig muna. So tayo rin po, bago po natin gawin ang isang bagay, makinig muna tayo sa Panginoon. Kasi po, hindi palaging maganda naman ang intensyon, maganda naman ang layunin, doon po sa paraan. Kaya nga, hindi lahat ng panalangin kalugod-lugod. Kaya kailangan turuan ng tamang pananalangin. Amen po? Kaya kailangan ituro ang tamang panalangin kasi hindi lahat ng panalangin ay katanggap-tanggap sa Diyos. Yung pagsamba, kailangan ituro upang tayo po ay makasamba ayon sa gusto ng Diyos at hindi ayon lamang sa gusto natin. Kasi nais ng Panginoon, sambahin siya ayon sa kanyang kagustuhan, ayon sa kanyang dinidesire sa atin. Kaya buong pusong makinig bago tayo gagawa, bago tayo sumunod. Ang hamon po sa atin, sa bunga ng Espiritu, napakaganda po yung bunga ng Espiritu. Napakaganda ng lahat ng ito. Kapag ito'y nakita sa ating buhay, pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ayan, hindi kaganda ho. Yang bunga ng Espiritu ay lahat ikagaganda. Aling ka ho din ang hindi maganda. Lahat ikagaganda. No. Lahat ng gusto ng kabaitan, magsabi ng amen. Siyempre, hindi lamang sa iyong sarili, gusto mo din, gusto ko ang aking anak ikabait. Gusto ko ang aking asawa ikabait. Mabait ka ho ang inyong anak. Ay, nakatingin ng mga anak. Mabait ka ang inyong asawa. Laging pabiro, mabait naman pagtulog. Saan ka naman nakakita ng tulog na nangangagat? Di kayo kagana. Kakabless. Pagka ang kwento, alam mo, kabait na nga yung asawa. Ay kung mabalitaan mo na ipinamamalit kikabait, kaysa naman alam mo, sabi ng iyong asawa, ikaw di katapang. Di kayo kapangit pakinggan. Kabait na yung asawa. Kau ang aking asawa, mapagmahal. O kita niyo, di kayo kaganda nun. Iki masaya, masaya din yung kapartner. Minsan pupurihin mo ang iyong, pupurihin. Minsan i-commend mo ang iyong, salamat sa aking kabiyak na napakatyaga. Kasi naman sabi, walang tiyaga. Reklamador. Kapag may problema ay panatag pa din. Hindi yung aburid daw. Hindi yung di makausap dahil sa labis na pag-alala. Yung panatag ang puso dahil alam niya kasama nila ang Panginoon. Meron niya akong sinulat Press na press. Kaya ni Kristo matulog sa gitna ng bagyo. Si Kristo nga natulog sa gitna ng bagyo. Gayun din naman, kaya din nating magpahinga. Kahit na may unos ang buhay, tayo ay mapapanatag, may kapayapaan kung alam mong kasama mo ang Panginoon. Kaya ang kapayapaan, kasarap na may kapayapaan sa puso. Hello, mga kapatid. Pero kapag ikitutulog palaang at na nasa isip mo, ako kaya magigising pa. Naku, hindi ka tutulog. Kasi baka maniwala ka doon sa, di bali ng laging gising kaysa naman
wala nang gising? Ano nga mas maigi? Yung laging gising o wala nang gising? Ay pagka naniwala ka doon, uloy, ayaw ko na matulog ba ako, hindi na magising. Pag yan ang, pag yan ang sumilid sa isip mo na, ako hindi magising, siya, hindi ka natutulog. Ay pagka araw-araw ay ganyan ang isip mo, ay di 4 na araw ka nang gising, 5 araw ka nang gising, 7 araw ka nang gising. Ay siya, pag ikinagsimba, baka doon ka pa makatulog. Iba ho kapag may kapayapaan ka. At ang kapayapaan na kay Kristo. Wala akong kapayapaan sa kasalanan. Maniwala ho kayo. Walang kapayapaan sa kasalanan. Pagka alam mo na meron kang ginagawa na di maayos, kahit anong ngiti mo, kahit anong sigla mo, wala kang kapayapaan. Kasi alam mo, you are doing things against His will. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, lumalakad ng ayon sa kalooban ng Diyos, meron kang kapayapaan. Ano man ang nangyayari sa paligid, ano man ang sabihin ng mga tao sa paligid, you have the peace of God. Kasi alam mo, kasama mo ang Panginoon. Hello mga kapatid. Wala nang hihigit pa doon. Ito yung pag-ibig, katyagaan, kabaitan, kapayapaan, kagalakan. Wala po pang mabibili na pabili ho ng kapayapaan, pang 1 buwan. Gamot hong pang kapayapaan. Pero yung gamot na kapayapaan pang 1 buwan ho. Ay libre po yun. Meron ka ho diyan na gamot ng pangpasaya. Ay pag ininom mo, tawa ka lang ng tawa. Galing ng gamot na. Aba, pagkainom ko'y 3 times a day. Mukhang hindi ka nakainom ng gamot ngayon Ay, walang gayon. Walang gayon. Libre lahat yun kay Kristo. Hello? Amen po. Masarap po. Napakasarap kapag ka ikay nakaugnay kay Kristo, nakababad sa banal na Espiritu, sa patnubay ng Panginoon, nakababad sa Kanyang salita. Kung saan ka nakababad, yun ang mahayag. Hindi may kala. Kahit pa sabihin, ay, ako na nasa Panginoon. Pero mura ka ng mura. Sinong madadaya? Ako naman yung nasa Panginoon. Ako may nagmamahal sa Diyos. Pero, iba naman ang ginagawa. You cannot fool the Lord. Hindi natin malilin lang ang Panginoon. Basta ang alam natin, pag nakaugnay ka kay Kristo, ang buhay dumadaloy sa iyo, makikita ang bunga ng Espiritu. Hindi maikailayon kasi nakaugnay ka sa Kanya. Tayo po tumayo. Hallelujah. Praise God. Masarap po na maranasan at mahayag ang bunga ng Espiritu. Tayo po'y umawit. Banal mong tahanan. Hallelujah. Hallelujah. Mga kapatid, baka dumating po sa point natin na pinipilit natin baguhin ang ating sarili. Pinipilit natin, gusto ko ito, gusto ko yan, gusto ko na. Napagod ka na. Ako, napagod na din. Ginawa ko din ito. Dami ko din failure. Yung kagustuhan ko, Lord, gusto ko ganito, magbago ganito. Ginawa ko na. Pero isa palang sekreto, babad sa presensya ng Diyos. Siya ang ating kalakasan. Siya ang ating kapangyarihan. Siya ang makapagbabago ng ating buhay. Si Kristo lamang. Hayaan mo na siya'y dumaloy. Hayaan mo na siya ang kumontrol. Hayaan mo siya ang sumakop. Hayaan mo siya ang gumalaw sa ating buhay.
And you will be amazed. You will be amazed of His wonderful deeds in your life. I-give up natin yung paghawak natin sa ating sarili at hayaan nating hawakan tayo ng Panginoon. Hawakan tayo ng banal na Espiritu. Ipaubaya mo sa Holy Spirit. Ipaubaya mo. Oh Lord, hallelujah. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong italaga natin ang ating buhay sa Panginoon. Have His control and leading over your life. Huwag mong pilitin sa iyong kakayanan. Ipaubaya mo sa kapangyarihan ng Diyos at mahayag ang bunga ng Espiritu. Lilitaw at makikita yan. Hallelujah. Sinta, Lord, haluyan ng walang hanggang mga paburit pang samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon. Loobin mo, hallelujah. Lord, panahanan mo, pagharian mo mula sa aming isipan, sa aming mga puso. Rule, reign, reign in our hearts, reign in our lives. Control us, O Lord. Be led by the Spirit of God. Maghari ka, O Diyos, ngayon. For the last time, loobin mo, hallelujah. Babad sa presensya ng Diyos. Babad sa Kaniyang presensya. Oh, hallelujah. Ipaubaya mo sa Panginoon. Ipaubaya mo sa Panginoon. At darating ang pagbabago. Darating at mararanasan ng kapangyarihan na maghahatid ng kahanga-hanga, dakilang gawa ng Diyos sa iyong buhay. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Ang tunay na kaugnayan sa inyo ang magdadala ng tunay na pagbabago ng buhay dahil ikaw ang gumagawa. Salamat po. Gagawin mo ang hindi namin kaya. Limitado ang aming pag-ibig pero masagana at bukal ang ng pag-ibig ay nagmumula sa inyo. Hindi namin kaya mag-produce sa aming sarili ng kapayapaan. Salamat, ikaw ang Prince of Peace. Ligalig, lito ang mundo. Napakadilim ng sanlibutan. Pero may liwanag kay Kristo. May kapayapaan kay Kristo. May kagalakan kay Kristo. Hallelujah. May tunay na satisfaction kay Kristo. May contentment kay Kristo. Hallelujah. Wala nang buhay pa nagaganda at gagaling sa buhay na nasa Panginoon. Salamat po. Salamat po. Salamat po, O Diyos. Pinagtatagumpay mo kami, hindi sa aming lakas, sa karunungan, sa pagpupumilit, hindi po, kundi sa inyo pong biyaya. Sa inyong biyaya.
Oh, hallelujah. Ang nais mo lamang sa amin ay magpasakop sa inyo. Ang nais mo sa amin ay magpakababa sa inyo. Aminin. Wala po kaming kaya sa aming sarili. Pagdating sa bunga ng Espiritu, Lord, kayo po lamang. Hindi po ito bunga ng aming mga gawa. Hindi bunga ng aming pagsusumikap. Hindi bunga ng amin pong kakayanan, ng aming karunungan. Ito po'y bunga ng Espiritu. Ang nagbibigay ay Holy Spirit. Ang nagkakaloob ay Holy Spirit. Ang Diyos ang nagbibigay. Lord, salamat po. Salamat po. Sapagkat kung ito ay mahayag sa iyong mga lingkod, mapaparangalan ang aming Ama na nasa sa langit. Mapaparangalan ang Diyos, ang Panginoong Jesus. Kasi resulta ito ng aming kaugnayan kay Kristo. Dahil kay Kristo, kaya kami magbubunga. Dahil kay Kristo, dahil sa Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Papagtagumpayin mo ang bawat isa sa aming pakikibaka sa laman. Pakikibaka sa gawa ng laman. Salamat. May pagtatagumpay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Holy Spirit. Holy Spirit. Tutulungan mo kami. Ipagtatagumpay mo kami sa lahat ng gawa ng laman. Salamat po. We entrust everything unto you. In Jesus' name. Ang lahat ng umaasa sa gawa ng Espiritu ay nagsabi ng Amen at Amen. Amen at Amen. Kayo po'y makapuna. Salamat po.